karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Na-late ako sa huling chismisan sa araw na to mga karag-karag kasi galing akong lamay. Kauwi ko lang at of course, dahil chismosa si Kuragan at inaabangan ko rin ang pasabog na update kung nakuha ba ng Team Bayanihan para sa road to 1 million followers ni Arboni sa kanyang Instagram account mga karag-karag dahil sa pang-ookray ni Mang Kanor na eto na ginigil ni Mang Kanor ang mga beauty pageant lovers sa social media. Ang ending nito, napahiya si Mang Kanor dahil yes! Bravo! 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 Finally, na-reach na rin ni Arboni ang 1 million followers sa kanyang Instagram account mga karag-karag dahil doon nga sa latest interview ni Mang Kanor na very proud siya, very happy siya, history in the making yung 3 million ni Inday Fatima at hindi daw nakaabot si Arboni ng sa kanyang bitaw pagkapanalo, hindi nga daw nakaabot ng million bitaw. Dahil sa gigil ni Arboni napakomento talaga siya. I'm chachaburat siya. Dahil na trigger galore yung mga pride na mga beauty pageant lovers especially sa taga-Pins dahil may lahing vampira nga si Arboni na Pinoy na yung kalahating dugo na nanalaytay sa kanyang hemoglobin galore. Ay nako, nagbayanihan ang mga taga-Pins mga karag-karag kasama din yung mga ibang bansa na sumusuporta sa laban na to para kay Mang Kanor bitaw na mapahiya galore siya sa social media sa pang-ookray niya kay Arboni. Ngayon, nakatikim siya ng ganti ng mga beauty pageant lovers. Dahil reach goal 1 million daw. Sinubukan niya yung gigil na mga fans, di ba? Ngayon nagkaalaman na hindi siya nahiya. Yung niya, yung reigning queen niya na namamasyal bitaw sa kalsada, wala man lang nag-hi, wala man lang lumapit, wala man lang napapicture. Kung ikukumpara natin yung pagpunta ni Miss Universe Nicaragua sa Pilipinas na kung saan dinumog na mga fans, grabe yung suporta bitaw, pero si Inday Fatima, halaka. Gilang ha, kaluoy, pagkaulaw ba oy, naunsa ba oy, unsa man, kaya pa Mang Kanor, kaya pa Inday Fatima, kung ako pa nimo day, kanaog na sa imuhang pagka Miss Universe 2025 dahil, what jud, isang dekada ka makatanggap ng mga hit. Isang dekada kang susuguri ng mga bashers. Isang dekada kang hindi maging masaya. Dahil, wala jud. Kung ako pa sa'yo, para magkaroon ka ng bitaw respeto sa yung sarili at yung pag-raise mo ng voice na wala namang katuturan yung pag-raise mo ng voice. Nako, kung gagamitin mo yung pag-raise ng voice mo na ibaba yung mo, mag-resign ka na, grabe. History in the making ka talaga. The first ever Miss Universe Queen na nag-resign dahil sa pa-cooking show na resulta. Di ba? Bravo, bravo, palakpak jud mi. Mutambig jud ko day Inday Fatima pagbababa ka, pag mag-resign ka. Pero kaso nga gahaman ka rin. Gahaman ka rin sa corona at yung ipinaglalaban mong raise your voice na wala naman talagang patutunguhan. Kung ako pa sa'yo, ituwid mo yung pagkakamali na ginawa ng ng organisasyon. Sasaludo po kami sa'yo. So yan mga karag-karag ngayon, sa gigil na mga Pinoy beauty pageant lover, ayun na, sinong napahiya? Si Mang Kanor. Ngayon, unsa na? Makalis nga kong ilog samot. Di ba mga karag-karag? Thank you sa Team Bayanihan sa labi talaga nakakamangha pag na talaga. Pinoy na bitaw yung makibayanihan, talagang ipupush at ilalaban talaga. Sana sana makita bitaw sa budlat na mata ni Mang Kanor na ay itong mga pala tong bansa yung sinayang ko. Pero sa tingin ko hindi talaga sila sasayangan dahil ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction nyo dito nga na pinahiya na mga fans si Mang Kanor dahil naabot nga ni Arboni ang 1 million followers sa kanyang social media. Mag-ingay tayo sa comment section mga karag-karag at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para update kayo sa mga latest kaganapan at late na ito sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching.